Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Sino po yung lahat na nakanood sa vlog ni Jomar 2 days ago? Kasama niya ang keyboys, ilan na keyboys. Ito si Rin, si Car, si Mikoy, si Dan, at si D. At may isang coach no, sa gym na nagpa-member din ng Kalingap na nagsama-sama sila para mag-scout. At parang sa Pambuhan ata itong pinuntahan nila. No? So bago sila nabisita, bago nila binisitahan yung na-scout nila is yun. May mga paligsahan sila, nag-fashion show pa itong mga keyboys. So, panoorin po natin ang short clip, parang katuan lang po ito sa vlog ni Jomar. So yun, no? Pinuntahan nila, una-una nilang tanong, pwede po ba mag-video? Pwede ba mag-interview? Pero nahiya ako kasi ang tanda-tanda ko, ang gugwapo ninyo. So yun. Hindi nakakaya naman kasi I'm very ugly na. Hindi, she's very ugly daw. Pinaka-English si nanay bro. Di ba? Oh my God. May kulang ako siya, no, sa senior. Okay. Isa-isa din na dinapitan, nagpakilala, ang sagot ng lola is, ang gwapo mo, ikaw rin, ang gwapo mo. Yun sa katagalan nilang pag-uusap, sinabi ng lola na ito na itong si lola is 67 years old. Ay isa siya palang hindi siya nakakarinig ng maayos. Siyempre pag tumatanda tayo, may diferensya ang ating, minsan ang ating pandinig. Yun nga sa kanya, ang linaw-linaw ng kanyang paningin, pinapabasa nga nila sa cellphone na kung anong sasabihin kasi minsan kahit gaano kalakas yung sinasabi ng keyboys is hindi niya naririnig, iba ang sinasagot niya. Kaya ang ginagawa ng iba, Ikaw. Kunin daw po yung number mo. 67. Oo. Pero nagiinom pa man ako. sinusulat sa cellphone, pinapabasa is malinaw pa ang kanyang paningin, nababasa niya yung mga tanong na sinong pangalan mo, ilang taong ka na, saan ang mga anak mo, nasasagot niya. Pero pag wala yung cellphone na pinapabasa is hindi niya talaga mahirap, hindi niya naintindihan yung mga sinasabi nitong mga keyboys. Nakakatawa po dahil lang sabi ng lola na ito is kahit tumatanda siya is makikisama pa rin, no? Naikwento nga niya na dati daw dun sa Maynila is namamasukan siya. Yung amo doon is, asawa doon is foreigner. Kaya ito, nag-i-English siya, no? Nag-i-English siya na sabi niya, I will never to forget you, sabi niya, no? So, na itong mga keyboys is natutuwa sila sa nanay na ito dahil, yun nga, parang kinikilig siya sa keyboys, hindi niya alam ang mga pangalan. Nagpakilala sila isa't isa, katulad ni Jomar, nagpakilala ko si Jomar, pero iba ang sinasagot niya. So, yung pinapabasa sa cellphone, na alalaman niya, naintindihan niya kung anong mga sinasabi nitong mga keyboys. Para sa'yo yan, Nay. Yes, oh. Ayo, para sa'yo yan, Nay. Yung kanino ini. Para sa'yo, Nay. Sa'yo. Wande rin, ma'am. Susunod ko pa rin yun. Salamat, maraming salamat. Hey! Ay, yan, Nay. Meron ka ng mga Nay. Maraming salamat. Nay, kukunin daw yung piso. Nay, kapalit niyan na yung piso. I'm very proud of you. You are very look handsome, everyone. Ano, pinapabasa nila, ano daw, o yun nga, no, kasi siyempre pumunta silang para i-vlog. Pero yun nga, kwento rin na nanay na ito is nagkasakit daw siya, kaya yung pandinig niya is naapektuhan. Pero sabi daw ng doktor is, ang pinaka-importante daw is yung mata. Kasi daw pag bingi ka, bulag ka pa, is wala ka daw patay na buhay. Dahil hindi ka nga nakakarinig, hindi ka pa nakakakita. So, tama naman po siya dahil kahit hindi siya nakakarinig, at least nakakakita siya. Kasi kung hindi siya makarinig, parang naintindihan niya na minsan yung mga sinasabi pag ina-action, pag may nakikita siyang bagay or i-type mo, isulat mo kasi nakakabasa pa naman siya. So parang marunong siya no, naintindihan niya yung sinasabi pag nagbabasa siya. So nakakatawa po sa matandang ito is kalog po siya kahit kanya na siya. Diyan lang daw siya nagsi-standby kasi yung mga anak niya, apo lang yung kasama diyan. Tapos may kambal pa daw siya, so mag-isa siya diyan. Dinadalhan ng ulam. Ang nakakatawa dito po kasi habang sila nagkukwento, isinisingit niya yung piso kasi daw parang naghingi, nagpaparinig dahil ito pala si Lola na ito is hindi siya makatulog pag hindi siya nakakainom ng alak. So ang Kunin daw po yung number mo. 67. Oo.
Pero nagiinom pa man ako. Anong ininom nyo, Nay? Anong ininom nyo? Anong ininom nyo, Nay? Negos. Malakas. Kung mayroon maliit, pwede na rin ito. Pag hindi ako nakakainom, sabihin ko sa iyo mga akin, parang hindi ako napapatulog. Kasi wala. Nabanggit na dito is favorite daw niya is Red Horse. Favorite ni Lola na Red Horse na pag hindi daw siya makatulog, nakakainom siya ng Red Horse, yung maliit daw. So, parang addictive na ata ito si Lola. Siya ay isang 67 years old, sabi niya. Pero kung tingnan natin, matanda na. Naalala niyo yung nanay noong liniguan nila ni Kalinga Prab, yung bago niya beneficiary na hindi bumabangon for 13 years, na humaba na yung buhok niya hanggang talampakan na bahaba. Liniguan nila kagabi dun sa last vlog. Yung nanay niya is almost 80, no? Pero kung tingnan mo is medyo bata pa siya dito sa lola na ito, 67 siya. So medyo tumanda siya, no? Pero malakas siya tingnan kasi siya daw umiigib siya. Yung dalawang biscuit na balde, lalagyan ng tubig is parang dyan, kumukuha ng tubig sa amoy, dinadala sa bahay. So medyo malakas pa rin siya, no? Hindi yung ganyan edad na hirap-hirap maglakad siya. Yung lakad niya is matanda na talaga, pero na-carry pa niya, nabibit-bit pa niya yung dalawang timba na biscuit. So may Hindi naman iniinuman yan. Pang CR. Oo. Pag nagpupupo. Tanungin mo Ay, kasi pa hindi man ako ibilang. Ikaw po nang bubuhat. Nito ako nagbuhat ko kaliwa. Kaya mo po, Nay, kaya mo Parang po. exercise ko na lang yan. Ang lakas niyo pa po, Nay. Yes, I'm very strong. Lalo na pag ako nakainom, bata ka. Naku po. Walang mainit pang bilis. Bibigyan kita na yung mamaya. Ito, Nay, kaya mo itong buhatin? Sige nga. Ako ang nagdilitid, kaliwa kanan O, sige. yan. Buhat Parang mo na, Nay. labas ko, yan. O, ikaw. Ikaw, Nay. Try. Uy! Oh, lakas o. Lakas mo na yan, Nay. nakakatuwa po dito nung ibigay ni Jomar yung isang box ng grocery. Nag-i-English niya, I'm very lucky and both of you. Ganun. Ang ganda po nakakatawa po si Lola na ito dahil yun nga. So, parang nag-i-English siya kasi naalala niya yung kwento niya na dati niyang amo daw is, ang asawa is foreigner. Kaya ito, dinalabas na niya ang yung pag-i-English. Na-miss niya ata mag-English. So, nakakatawa po si nanay dahil na makita niya na ang grocery, maraming grocery, ang saya-saya niya. Nabanggit pa ni Jomar na bibigyan siya ng bigas. Bibigyan siya ng pera. Sabi niya, bibili ako ng bigas. Na masarap doon na bigas. Pero pinakita yung bigas na yung mamahalin. Tuwang-tuwa po siya. Ang saya-saya po ni Lola na ito. Yun nga po, binigyan siya ni Kalingap Jomar ng 1,000, tuwang-tuwa po siya. Pero nako, sinabihan nila ni Jomar na huwag ka nang uminom ng alak. Sabi niya, opo, pero nadudulas pa rin siya, nababanggit pa rin niya na parang bibili daw siya ng Red Horse dahil nga po hindi po siya nakakatulog pag hindi daw siya nakakainom. Parang ini-insist niya talaga na hindi siya makakatulog pag walang alak. Pero sinabihan nila, may pinabasa kasi hindi niya naririnig. Pinabasa doon sa cellphone na pag huminto ka sa pag-inom ng alak is babalikan ka. So sabi niya, hihinto daw siya, hihinto. Pero sa ending na videos, nabanggit na naman niya yung Red Horse, no? Yun nga, nagbabay ng mga keyboy, sinatid niya doon sa labas, naglalakad, tuwang-tuwa siya. Pinagyabang niya doon sa matandang lalaki, yun, kapitbahay ba or kapatid, pinsan, na meron siyang 1,000. So nakakatuwa po itong mga beneficiary ng mga Kalingap Boys kasi pag minatatanggap sila ng pera, na natutuwa po sila kasi nakakatulong po yung binibigay ng Keyboy sa kanila. So dito mga Kalingap, idugtong natin si Kuya Ruben po, no? Alam po natin nalulong siya sa alak na kung naalala po dati sa mga nakalipas na mga video, ilang beses niya pinunta ni Kalinga Prab na minsan nahuli na prank pa nga niya si Kalinga Prab na naglalasing pero hindi daw. Yung pala ay prank, linalagay lang yung bote, inobserban kung ano ba kung magagalit ba si Rab. Kung naalala po natin na yung bahay na binigay ng Kalingap is muntik na niibenta dahil nga po marami siyang problema yung nag-aalak, marami siyang bayarin dahil nga po yun namatay ang papa niya. So nakauwi siya dito sa India, parang ang pag-inom niya ng alak is hindi pa rin niya nahinto. Kaya yun parang nalulung na rin siya sa alak na parang hindi rin siya nakakatulog pag walang alak. So ang nangyari kahit araw namimiss niya ang alak, parang nag-crave siya, hinahanap-hanap niya ang alak kaya hindi niya talaga mahinto-hinto, no? Hindi niya mahinto-hinto hanggang sa yun. Pinunta nila Kuya Val na gustong solusyonan ito si Kuya Ruben para makahinto sa pag-iinom ng alak. Dahil po kung naalala po natin, lagi naman sinasabi ni Kuya Ruben, ayoko na uminom ng alak, lagi siya nagpa-promise, pero yun nga pa rin, nakakainom pa rin ng alak. Siguro tuwing sahod niya, nakikita niya may pera siya, so hindi siya nakakapagpigil, is bumibili pa rin ng alak. So ngayon, ang solusyon ni Ruben is sasama daw siya sa landing pad, doon sa lighthouse, doon sa bahay nila, Kuya Val, at least masaway siya doon kasi walang alak doon, walang nagiinom. So, kasi dito Kuya Val para iba ng naramdam. Tapos medyo galo-galo na din ng kamay. Kasi nakalagi din na nainom na alak. Kaya inaisip ko, doon muna ako sa lighthouse kahit 1 week para
tanggal na yung ano. Bakit 1 week lang? Bakit isang taon? Wala siyang makitang umiinom. Kasi dyan sa bahay nila, kung gusto niya uminom, pwede niya utusan asawa niya, pwede niya utusan yung mga anak niya. Minsan sa kapitbahay, may uminom ng alak, pwede siyang sumali. Pero kung doon siya sa lighthouse, is wala siyang makitang uminom ng alak. So parang mapipigilan niya ang pag-iinom, no? Di ba po? So tama yung decision niya na sasama siya kay Kuya Val. Kung napansin po natin dito sa mga vlog ni Kuya Val, is sumasama na siya. Kasi sabi niya, kahit 1 week, 1 month, doon lang muna siya kay Kuya Val para makamove on na siya dito sa pag-iinom ng alak. Pero alam niyo mga kalingap, ito si Kuya Ruben, no, kahit hindi naman siya pumunta siya doon sa kina Kuya Val, kung talagang decider doon niyang huminto, pwede naman nung pwede gawa ng paraan, katulad ng paninigarilyo. Sabi nila, ang hirap daw huminto ng paninigarilyo, pero hindi ako naniniwala dyan kasi yung tatay ko talaga, nung bata pa siya, maliit pa ako, naabutan ko naninigarilyo siya, sandali lang, parang sandali lang. Sabi daw niya, parang chain smoker siya, pero nakahinto siya dahil nagkikindi siya, tapos yun, nahinto na, hindi na siya naninigarilyo. So meaning, madali lang talaga mahinto ang paninigarilyo kung talagang decidido ka huminto. Katulad ng alak, kung nagki-crave ka, gumawa ka na ng juice lemonade, kumuha ka ng limon, lagyan mo ng kunting sugar o lang sugar, naisipin mo na lang is alak yan, no? At least, or tubig, isipin mo na lang alak yan. So, mamaya, masanik ay tubig pala iniinom ko, meaning, kaya mo pala huminto. So, nasa tao po yun kung talagang decido siya huminto. Lahat ng bagay na addict ka, kung talagang decidido ka na gagawa ng paraan na mahinto, mahihinto yan, no? Lahat ng addiction na hindi maganda sa katawan is kung talagang gagawin mo yung lahat para huminto ka is mawawala. Pero siyempre, sabayan sa prayers, sa yung perseverance na talagang pipigilan mo, nandyan po yan, hindi yung pipigilan mo lang tapos yung utak mo. Siyempre, sabayan mo yun sa panalangin na hingi ka ng guidance sa Panginoon na ang lahat ng bagay na yan, katulad yan ng pag-iinom ng alak is mahihinto. So, hindi mo na lang namamalayan, uy, tatlong linggo pala, hindi na ako umiinom kasi hindi ko hinahanap-hanap, ganun po. So, ito si Kuya Ruben, napapaisip ako nung hindi pa siya na-scout ng Kalingap, di ba po? Dati asawa niya is nasa Maynila, namamasukan ba yun? Tapos, sila lang at ang mga anak niya, di ba? Alam po natin si Kuya Ruben is isa siyang Indian, nakapangasawa ng Pilipina, pero ang asawa niya is siyang namamasukan, siya ang naiwan sa bahay kasi hindi siya pwede magtrabaho dahil alam po natin na siya po, parang na-overstay siya sa Pilipinas, so parang hindi siya nagpapakita in public. So, ang ginawa siya lang nag-aalaga ng mga anak niya at kung ano-ano na lang trabaho ang ginagawa niya para po mabuhay rin yung mga anak. So, hindi natin masabi kung uminom ba siya ng alak noon. Kaya na-scout siya ni Kalingap Alvin, tapos binili ni Kalingap Rob, naging napabahayan, napauwi si Ate Pia, napauwi, tapos sinama si Kuya Ruben sa pagcha-charity. Ngayon, charity vlogger na siya, meron na siyang channel, nakabili ng sasakyan, so nakabili rin ng motor, ang dami po nabili niya, pero yun nga, parang monthly lang yung sasakyan. So, pero yun nga, natulungan pa rin siya ng Kalingap yung pag-uwi niya sa India dahil nung mamatay ang tatay niya, kahit nga si Carla, tumulong din na parang pinahiram din ng pera para lang po masolve yung problem niya. Pero yun nga, si Kuya Ruben nakauwi, tuloy-tuloy pa rin yung pag-charity niya. So, sana ito yung alak na problema niya. Sana tulungan din natin si Kuya Rupino na sana mahinto itong pag-iinom niyang alak kasi hindi po maganda sa kalusugan at saka po sayang yung pera na iniinom niya, instead ay bili na ng bigas, makakatulong sa mga anak niya, no? Kasi parang wala siyang bisyo sa alak noon, hindi pa siya ganyan na parang di ba alam po natin na may kaya na po siya ngayon, may bahay na, may sasakyan, so biglaan na lang na nagugulat na yung mga keyboys kasi habang nag-vlog, nag-scout is tumatawa sa kanya mga video na namumula yung mukha niya. So, napansin na parang umiinom. So, yun nga, nakausap siya ni Kalingap Rob na huminto naman pero bumabalik. So, sana Kuya Ruben, tama na yan. Tama na yan kasi hindi po maganda yan sa kalusugan. At ito rin, binablog nila Jomar, yung bago nilang beneficiary, sana huminto na rin sa pag-iinom ng alak kasi hindi daw siya nakakatulog pag walang alak. Paano na yan kung wala kang pambili ng alak, di ba po? So, sana matulungan din ng mga anak na mahinto itong yung bisyo nila sa alak dahil talagang hindi po mabuti yan sa kalusugan. Gusto ba nila humaba ang buhay nila? So, mahaba pa yan pag walang alak. Yan po nagtatapos ating reactions for today. Thank you po sa ating mga supporters. Shoutout kay Kuya Val at Ina Vlogs, Kalingap Rob, at sa mga charity vloggers, mga reactors kasama natin sa Karipa Karaba. Shoutout sa inyo lahat. Lahat na sumusuporta sa love team ng Kalingap, sa lahat na beneficiary na sinusuportahan ninyo, sponsors, mga supporters, lahat na mga marathoners, silent viewers, shoutout sa inyo lahat. Jumcar fans for life, solid mga supporters, Jumcar 23, shoutout sa inyo lahat. Thank you for watching. See you in my next reaction video. Bye and God bless. Keep smiling.